Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Monday, November 10, 2025. I don't know in the US if it's already still November 9 pa ngayon. We have here on the show is actually President or Brother Jong from the US, Brother Kim from the Philippines. Ako po asa pala si Brother Jim Nolasco from Quezon City as well. So, Brother Jong, kamusta po ang US sa ngayon? Mabuti, magandang gabi or magandang araw anywhere, kahit saan man kayo dyan. I'm sending a pleasant hello to everyone. Okay naman dito. Well, salamat po sa time niyo, and despite of the situation na meron kami sa Pilipinas, we're happy again na i-welcome din po ang lahat na nanonood. Now, we would like to know from President or Brother Kim sa Northview, Quezon City. Kamusta po kayo dyan? Alam mo naman na malapit kami sa Marikina River, so we are on red alert. We spent the whole day yesterday after church preparing for possible flooding. So medyo pagod kami ngayon at medyo puyat dahil nagpatong kami ng mga gamit. Pero you know, better be prepared or not kasi medyo palabas naman ang bagyo ngayon, wala namang Good. Yeah, that's what we have heard po, narinig na din. Well, as we all know, in Quezon City, to be honest, sobra lang yung preparation na ginawa ng lahat, pero it seems that medyo lumihis po talaga yung bagyo. And one of the very interesting po na gusto nating pag-usapan ngayon is actually about bagyo. Now, sa mga bagay din po na gusto bagyo nating ng marinig. buhay at bagyo ng calamity. Okay, tama po, no? Sa current situation natin ngayon, we will be talking about series of typhoons and disaster or even experiences that we had about sa mga bagyo. Okay. Well, to start off, siguro po, ano nga ba yung mga preparations na ginagawa natin pag may bagyo? Okay. So, si Brother Kim, he did mention na halos they spend all day, all night preparing for that. Ano po ba yung mga masasabi nyo na initially na ginagawa natin pag may pamarating na bagyo? Kami sa family namin, may drill na kami. Long before the bagyo, meron na kaming mga nakaprepare. Pero sa actual, it's more on the things that we use. Like, for example, yung television, di ba? Yung microwave, ginagamit namin yan. So pagka may typhoon na, these are the things na sinisecure namin. Pero yung mga ibang mga gamit namin, naka-secure na. Okay. To prepare is to be informed. So we are tuned into mga news about what around. Okay. Mga namin online and sa television namin. So first preparation is to be informed about the upcoming typhoon. Yan ang Oh, well, actually, narinig ko pa yung word sa inyo na prepare, no? I was once reading a book. Sabi po doon, than to repair and repent, no? Nowadays po ba, President or Brother Jong, sa US, we have heard a lot of things na sinasabi sa atin na that we should keep our 72-hour kit, that we have to prepare everything, lalo na sa for the 3 days na pagdaan o bago, alam mo, dumating yung bagyo. Ito po ba yung nag-a-apply pa rin sa US o ginagawa nyo pa rin ba ito dyan pag may storm? Ang one example na maibigay ko sa in terms of preparation dito before the calamity would take place. Meron kami ang iba kasi ang demography or tawag nito, paano ba sabi, yung boundary ng ward namin is like we're only in one subdivision, isang ward na yan. So meron kaming every Sunday or every one Sunday in each quarter, meron kaming checking of mga radio, yung radio. So
merong mga certain group, we call it mga black leaders na nagpa-practice sila every Now and then. Wow. every quarter, so and then. So yun yung mga preparation na inaano namin. And then very a big thing masyado ang talaga ang tawag nito preparation. Hindi lang sa yung tingin ko yung 72-hour kit, it's actually a compromise doon sa siyempre dito naman ang storage malakihan dito sa Amerika yung storage nila, yung meron silang area na sa part sa house nila, like usually sa basement may mga food storage yan sila. So diyan sa atin siguro kasi naging welfare agent din ako diyan sa Manila dati nung pagdating ko sa in fact we were even invited doon diyan sa DSWD yung pag-prepare ng 72-hour kit. Very basic lang talaga na pwedeng mo mailagay that your family could survive in the next 3 days. So yan ang medyo kaibahan dito, other than the same principle na ina-apply dito na yung food storage are ready for for whatever events might happen or will happen, and then yung kapitbahay mo alam mo din na ganoon din ang nila ginagawa nila. So kung tama po ba yung intindi ko, whether may paparating na bagyo or wala, that type of preparation is ginagawa po talaga sa area ninyo? Exactly. Wow. Exactly. Kaya kung ang mga Pilipino Filipino Saints magreklamo ng 72-hour kit, please tawag dito, intindihin na lang talaga yan kasi pinaka-ano na lang yan pinaka-compromise na lang yan sa what the kung anong meron the US Saints is doing. Kaya yan ang isang ko about sa preparation dito, comparing dyan. Si Jong, he mentioned about this DSWD, yung actually kaming dalawa yun, tayong dalawa yung Jong. We were invited, we were contacted by the area na kasi ang DSWD within our area. So kami ni Jong pumunta doon. Ang DSWD wala pang alam tungkol sa 72-hour kit noon. Yeah. Tapos nung si Jong nagdala siya ng parang yung Jong nilalagay nila sa sa parang canister or juice box. Food box. Okay. Yung box Zesto pack. Yeah, exactly. Na pagkakasayin mo doon yung parang kit, no? So si Jong carried that kasi nasa welfare siya, very well informed siya sa ganung bagay ng No, naman, ako naman yung nasa area. Kasi nasa area natin DSWD So ang mga umattend doon, mga managers ng mga areas ng DSWD. Tapos after the presentation, lumapit sila sa table, chinek nila pero I was amazed that mas nauna pa tayo with that, knowing that we are led by a prophet, nauna tayo. After that, alam mo, lumabas yung mga 72-hour kit nilang really? Announcements Iba na lang siguro ang tawag baka hindi na 72-hour kit. Meron na silang tawag na narinig ko sa TV. Well, actually, magkakaiba nga siguro yung tawag. Pero I think it entails as the same principle that first and foremost, there should be something that they should keep, no? Parang dapat nilang matabi in terms of disaster. Kasi ngayon po, katulad po na nasabi ni Brother Jong, marami na Actually, I've heard that there will be some hygiene kit. Yeah. Yun nga po, 72-hour kit as a food. At meron din pong may tinatawag din na mga kit na para sa clothing nila, meron pang ibang specific kit para naman din po sa kanilang tulugan. So there's a lot of things na natatawag na ngayon. And